sa pagpapatuloy ng ating istorya. Mula sa kanyang kinatatayuan sa pedestal, tahimik na pinagmamasdan ng Grandmaster ang nagaganap na laban. Sa ibaba, sumisigaw si Du Yehu ng pampasigla, sinasabihan si Jiang Wang na huwag matalo sa gagong si Fang Pingju. Samantala, napansin ni Zhao Ruqing na medyo kakaiba ang Dao Meridians ng kanilang pangatlong kapatid na si Dao. Sa Jade Cage platform, patuloy sa matinding laban nina Jiang Wang at Fang Pingju. Samantalang sa itaas, parehong napaatras ng ilang metro ang dalawa dahil sa matinding salpukan, hingal na hingal, pero hindi sumusuko. Mabilis na bumuelo si Jiang Wang, tumalon sa ere na parang leon na handang manggibas, muling sinugod si Fang Pingju ng buong tapang. Ngunit si Fang Pingju, hindi basta-basta nadala, mariin siyang napaisip, matalim ang kanyang mga mata habang binubuo ang taktika sa loob ng isipan, hindi magtatagal ang Dao Meridian stimulation ni Jiang Wang, kapag nawalan siya ng kontrol, tiyak na magkakamali siya sa desperasyon, at sa isang iglap, kumilos si Fang Pingju, sinunggaban niya ang bahagyang bukas na tagiliran ni Jiang Wang, isang oportunidad na hindi niya palalagpasin. Hindi ka ba makapaghintay? Pang-uuyam na tanong ni Fang Pingju. Sumagot si Jiang Wang, ang mga mata niya nagliliyab sa galit. Oo, gusto kitang patayin ngayon din. Bumilis siya at binali ang atake ni Fang Pingju. Nagkabanggaan ang kanilang mga espada. Pagkatapos, sa isang malinis na galaw, itinaas niya ang kanyang talem at pinutol ang kamay ni Fang Pingju na humahawak ng espada. Sumigaw sa matinding sakit si Fang Pingju, at atras ng mahina habang bumagsak sa lupa ang kanyang putol na kamay. Sa isang bagsik na hakbang, ibinaon ni Jiang Wang ang kanyang paa sa baging, parang kidlat na humihingi ng momentum. Sa isang kisap mata, tumilapon siya pataas, sumugod na parang apoy na kumawala, nagliliyab ang kanyang mga mata sa pulang enerhiya, tila apoy ng galit at determinasyon. Sunod-sunod agad ang kanyang atake, mga sipat suntok na mas mabilis pa sa hangin, mabagsik at walang pag-aatubili, parang isang bagyong walang kapatawaran, at ang huling suntok, isang nakagugulat na hampas na dumurog sa tadyang ni Fang Pingju, napalipad ang katawan nito na tila isang manikang hinampes ng bagyo. Sa sandaling yun, biglang ramagasa mula sa lupa ang matutulis na baging, tila mga ahas na nagising sa gitna ng laban. Sa isang iglap, mabilis na sinunggaban ng mga ito ang binti ni Fang Pingju, bago pa man ito tuluyang makalabas sa hangganan ng Jade Cage. Parang galami ng hukay, binalot siya ng baging at walang habas na hinayla pabalik. Ramdam ang puwersa sa bawat hibla, hanggang sa muling tumilapon ang kanyang katawan pabalik sa loob ng Jade Cage. Parang laruan ng kalikasan na ayaw pang pakawalan. Lumapit si Jiang Wang habang hawak ang dalawang espada at sinabi, sa mga araw at gabing naghihingalo ako, ito ang eksaktong eksena na inisip ko. Nang nakahandusay na si Pingju, sa wakas ay napagtanto niya na sinadya ni Jiang Wang na ibunyag ang kanyang kahinaan para maakit siya sa isang bitag. Pagkatapos, hindi pa tapos si Jiang Wang, mabilis itong tumakbo para sumugod ulit. Ngayong walang-wala na ang kalaban, itinapon ni Jiang Wang ang kanyang espada sa hangin ang nakatarik na espada ni Fang Pingju at ipinahayag, sa wakas, makakaganti na rin ako. Nanginginig, nagmakaawa si Fang Pingju, patawarin mo ako. Mabilis siyang tumakbo sa gilid ng dulang platform, desperado siyang tumawag sa Din para humingi ng tulong. Tandaan mo, ako ay isang descendant ng isa sa 3 major families ng Maplewood City. Ngunit hindi nagpakilos ang Grandmaster, ang mga patakaran ay patakaran, malupit niyang sambit, dahil ito ay laban hanggang kamatayan, natural na dapat itong magtapos sa pagkamatay. Idinagdag pa niya na ang tanging makapagpapasya sa kapalaran ni Pingju ay ang kanyang kalaban. Tumungo si Jiang Wang sa nakahandusay na Pingju, nakataas ang espada para sa huling pagpatay. Takot na takot, gumapang paatras si Fang Pingju, nagmamakaawa. Magpaliwanag ka, pahintulot ni Jiang Wang. Sa kanyang huling sandali, inamin ni Fang Pingju, ang Fang family ay walang cultivator na nakakapagbukas ng gates of heaven and earth sa loob ng 20 taon. Sumigaw siya, daladala ko ang pangarap ng aking yumaong ama, hindi ko na kayang maghintay pa. Dahil si Jiang Wang lang ang disciple na nakakakuha ng merits ng mabilis at may meridian opening pill, wala siyang choice. Oo, patawarin mo ako, iyak ni Fang Pingju, luha sa mukha. Hindi ako makatulog sa gabi dahil sa ginawa ko. Nagsisisi ako, nagmakaawa siya. Ligtas ka na ngayon, magkapatid tayo, bakit hindi mo ako mapapatawad ngayon? Ngunit, hindi ito pinansin ni Jiang Wang ang pagmamakaawa ni Fang Pingju, itinaas niya ang espada at binaba ng malakas, tinusok ang dibdib ni Fang Pingju, sa huling hinga, namatay si Fang Pingju,
Damaloy ang dugo mula sa bibig nito, at nawala ang liwanag sa mga mata. Habang hinihila ang espada mula sa dibdib ni Fang Pingju, sinabi ni Jiang Wang ng may malamig na ekspresyon, kung patatawarin kita ngayon, wala akong karapatang harapin ang sarili ko pagkatapos ng 57 araw ng sakit at pagdurusa. Mamahinga ka na, wika niya, tapos na ang kanyang paghihiganti. Matapos matalo si Fang Pingju, ramdam ni Jiang Wang ang biglang pagiging maliksi ng kanyang Dao Meridians. May gumitalang na gintong enerhiya sa paligid ng kanyang spinal cord, at nagtaka siya kung ito na ang tunay na espiritu ng kanyang Dao Meridian. Bigla, isang kakaibang kumikinang na bulate ang gumapang sa kanyang mukha. Pagkatapos ng sandaling pagkagulat, naunawaan niya na ang kanyang sariling Dao Meridian ang nagpasigla sa pangunahing Dao sa gitna ng laban. Nakatingin siya sa dalawang gintong patak ng liwanag nang marinig niya ang tawag sa kanyang pangalan. Jiang Wang, susunod ka sa akin sa Jingxi. Utos ng Grandmaster kay Jiang Wang, habang ang iba ay aalis na sa ibaba. Sumunod si Jiang Wang at simpleng tumugon ng, opo. Makaraan ang ilang sandali. Sa loob ng Grand Hall, tinanong siya ng Grandmaster kung bakit siya kumilos ng padalos dollars. Iginiit nito na bukod sa testimonya ni Fang Decay, wala namang tunay na ebidensya laban kay Fang Pingju. Pumayag si Jiang Wang, ngunit sinabi niyang batay sa pagkakakilala niya sa ugali ni Fang Pingju, alam niyang aamin ito sa kanyang mga kasalanan bago mamatay. Napabuntong hininga ang Grandmaster at sinabing dapat sana'y hinintay niya ang desisyon ng Dao Court. Tinanong niya kung hindi ba ito sobrang kapusukan at pagiging pabigla-bigla. Paliwanag ni Jiang Wang, sa loob lamang ng 2 araw ay magsisimula na ang seleksyon para sa inner courtyard. Kaya hindi siya makapaghintay. Kapag naging disciple na si Fang Pingju ng Din, hindi na ito maabala, kaya kailangan niyang sumugal. Tila naunawaan ng Grandmaster at hiniling kay Jiang Wang na ipaliwanag kung paano niya nakuha ang kanyang Meridian Opening Peel. Inilahad ni Jiang Wang ang buong pangyayari sa Hanjian Temple, ang labanan, ang mga pulubi, at ang swerteng pagkakita ng peel sa bangkay ni Zhuo Guangli. Ipinaliwanag niyang ang lahat sa Hanjian Temple, pati ang mga libingan, ay maaaring gawing ebidensya. Naisip niya sa sarili, tiyak alam na ng Din ang labanan dahil malapit lang ito sa Maplewood City. Nagpasya siyang wala namang dapat itago pa, maliban na lamang sa Taishu Illusory Realm. Sa narinig, ipinungkus ng Din ang kanyang kamao, at binagsak ang hawakan ng silya, at idineklarang malaking kahihiyan ang digmaang ito na nangyari ng walang pakundangan sa teritoryo ng bansa. Lumunok si Jiang Wang, sinisip-sip ang bawat salita ng Grandmaster na Din. Pagkaraan, sinabi ni Dong Ana, okay lang, at malinaw na ang pinagmulan ng kanyang Meridian Opening Peel. Pinalis niya si Jiang Wang, at sinabing mula ngayon ay maaari na niyang tawagin ang sarili bilang disciple ng institusyon. Yumuko ng malalim si Jiang Wang at nagpasalamat sa kanyang bagong guro. Sa labas, habang nakayuko ng bahagya si Jiang Wang sa courtyard, tinawag siya ni Zhao Ruqing. Lumingon si Jiang Wang at tinanong kung nasaan sina Linghi ang panganay at ang pangalawang kapatid. Sinabi ni Zhao Ruqing na ang panganay ay naghahatid ng bangkay ni Fang Pingju pabalik sa pamilya ng Fang, ngunit nawawala ang pangalawa. Pinawalang bahala ni Jiang Wang, at sinabing, marahil naglalasing lang sa kung saan yun. Naiintindihan raw niya ang nararamdaman ni Doyeho, kahit wala naman itong kasalanan. Pinaalalahanan siya ni Zhao Ruqing, karapat-dapat mamatay ang mga hamak na yun, huwag kang mag-alala. Maiintindihan din ng mga kapatid natin, iniimbitahan niya itong uminom bilang pagdiriwang sa Three Fragrances Pavilion, ngunit pagod si Jiang Wang at nais lamang niyang magpahinga. Bumukas ang pamaypay ni Zhao Ruqing at nagbiro, kung gayon, ako na lang ang pupunta kay Miss Miao Yu. Habang papalayo si Jiang Wang, sinabi niya kay Zhao Ruqing na, sige, salamat sa pag-intindi. Naglakad siya patungo sa kanyang dorm, nalulunod sa mga iniisip. Sa sandaling yun, isang maple leaf ang lumapag sa kanyang paanan, isang malungkot na paalala kung gaano na nagbago ang lahat. Sa isang iglap, naisip niyang lahat ay iba na. Itinulak niya ang pinto at pumasok. Bigla siyang nakaalala ng mas masayang panahon. Sa alaala, magkakasama ang 5 magkapatid na pinagtalikuran. Kinukutya ni Fang Pingju si Zhao Ruqing sa kanyang makisig na silk handkerchief, at nangungutya na, pang-wipe ng espada mo yan. No? Umirap si Linghi at nagbantang, gagawin kong pambura sa puwet yan. Nag-alok si Zhao Ruqing na linisin ito para sa kanya. Nagpatuloy ang alaala, nagbibiroan sina Doyeho at Zhao Ruqing habang naglalambingan. Sinabi ni Linghi nang nakangiti, dahan-dahan dyan. Habang nagrereklamo si Zhao Ruqing sa baho, sumagot si Doyeho, 3 araw akong hindi naligo, matuto kang maging lalaki.
Habang nagtatawanan, masayang pinupunasan ni Fang Pingju ang kanyang espada, ngunit ngayon, ang alaalang iyon ay parang larawang tinupok ng apoy, wala nang saysay. Bumalik sa kasalukuyan, bulong ni Jiang Wang sa sarili, wala nang babalikan, habang umaagos ang luha sa kanyang mga mata. Makaraan ng ilang sandali, isang batang lalaki, hawak ang maliit na kahoy na espada, ay tumitingala ng may paghanga sa dambuhalang kumikinang na asul na espiritu ng isang immortal. Iniisip niya na ito ay tiyak na isang immortal. Ang espiritu, ay napansin ng bata, ay nagkomento sa kabutihan ng kanyang puso at nagtanong kung gusto niyang mag-cultivate kasama nito. Biglang may lumitaw na kumikinang na asul na bersyon ng bata, itinulak nito ang tunay na bata. Sinabi ng espiritong bata sa immortal, "Ako ang sasama, dalhin mo na ako." Ngunit ang tunay na bata, ngumiti ng may pag-asa, at nakiusap, "Immortal uncle, matalik kaming magkaibigan, pwede kaming mag-cultivate ng magkasama." Ngunit, walang emosyon na sinabi ng immortal, "Isang disipulo lang ang tatanggapin ko." Nang walang babala, itinulak ng espiritong bata ang tunay na bata sa bangin, nahulog ito sa madilim na kalaliman. Sa pagbagsak niya, sumigaw siya sa takot. Nag-splash ang bata sa malalim na tubig at lumubog. Habang bumababa sa dilim, bumulong ang boses ng immortal sa kanyang isipan, "Mas mabagsik ang puso ng espiritong iyon kaysa sa akin, ang landas ng cultivation ay walang humpay na laban." Sa sandaling yun, bigla siyang nagising si Jiang Wang sa kanyang kama, pawis na pawis, humihingal, naupo siya at napabuntong hininga ng mapagtanto na parehong panaginip ulit ito. Tumayo siya at lumabas ng kwarto, nagtataka kung nakabalik na ang kanyang mga kapatid. Nakita niya ang isang tao sa courtyard at tinanong, "Senior brother, nakita mo ba si Ling He?" Ang tao ay sumagot, "Wala po akong nakita." Ngunit bigla itong nanginginig na umiling ng malakas, paulit-ulit na nagsasabing, "Wala akong nakita," hanggang sa crack, biglang naputol ang leeg nito, at ang ulo ay nahulog sa lupa. Ang katawan ay nanatiling nakatayo habang si Jiang Wang ay napatingin ng may sindak. Ang putol na ulo ay gamulong, habang ang headless na katawan ay tumatakbo patungo sa kanya. Mabilis na tumakbo si Jiang Wang palabas ng koridor, hinahabol siya ng headless na katawan at gumugulong na ulo. Mga halimaw, sila'y sumasalakay, pabulong niyang naisip. Habang tumatakbo, lalong tumindi ang takot niya nang makita niyang ang putol na ulo ay naging nakakadiring zombie, bulok ang laman at namumugto ang mga mata, na lumilipad patungo sa kanya. Bumangga siya sa invisible barrier, hindi makapasok sa kwarto, nakulong, nanunood siya habang ang headless zombie ay papalapit, dumadaing. Sa iglap ng panganib, nagpasya si Jiang Wang na hindi na tumakbo, lalaban siya. Dali-daling inubos ang natitira niyang essence, habang buong lakas na isinambit, origin, activate, kasunod nito, humarap siya sa kalaban na may naglalagablab na galit sa mga mata. Sabay sigaw ng, "Huwag ninyo akong paglaruan." Isang iglap, isang sipa, parang bagyong dumaluhong ang kanyang galit, sinipa niya ng buong puwersa ang ulo ng zombie, tumilapo nito, damapo sa katawan na pugot ang ulo, isang brutal na paghihiganti mula sa mandirigmang handa ng isugal ang lahat. Sa sandaling yun, si Jiang Wang ay napailing sa sakit, titig sa kanyang paa na dumudugo mula sa bagong sugat. Mabilis siyang yumukod sa depensibong tikas, isang nakakatakot na halimaw na may bunguang mukha sa dibdib nito ay itinaas ang sarili nitong putol na ulo, at tinawag si Jiang Wang sa pangalan at tinanong kung kumusta ang malakas na mga panit at kung paano nabuksan ang meridians ng isang outer na disipulo. Pagkatapos, isinauli ng halimaw ang ulo nito, nakalabas ang dila, at buong ligayang sinabing masarap talaga ang laman ng isang cultivator na bukas ang mga meridian. Samantala, si Jiang Wang ay nanunood sa halimaw mula sa di kalayuan, sa dulo ng pasilyo. Napagtanto niyang kinokontrol nito ang mga patay at pambihira ang lakas nito, hindi niya ito kayang talunin. Napagdesisyonan niyang kailangan niyang tumakbo para maibalita agad sa mga Marshall Brothers, sa loob ng courtyard, kung hindi ay mas marami pang mamamatay sa labas. Nagmadali siyang tumakbo. Ngunit bigla siyang bumangga sa isang malabong hadlang sa hangin na humaharang sa kanyang daan. Galit, ipinikit niya ang mga kamay dito, napagtanto niyang ang buong dormitoryo ay selyado na ng baluktot na mahika ng halimaw. Sa isang natitirang Dao essence na lang, nagtaka siya kung paano niya ito lalabanan. Ginamit niya ang kanyang Dao energy at sinira ang mahikang hadlang sa isang malakas na pagsabog. Pagkatapos mabasag ito, gamulong siya ng ilang beses at ligtas na lumapag sa yukod. Sa sandaling yun, isang boses ang nagkomento na hindi na masama si Jiang Wang. Nagulat siyang tumingala at may nakita siyang bagong lalaking nakatayo sa ibabaw ng bato.
Kinilala ng bagong dating na si Li Jiangqiu, na marunong gumamit ng Dao Essence si Jiang Wang para basagin ang selyo, at sinabihan siyang iwanan sa kanya ang laban at maghanap ng ospital para magpagamot. Biglang lumitaw ang isang matandang lalaki, ito ang Dean, na may gintong headpiece at nagdeklarang hindi na kailangan, siya na ang bahala rito. Lumuhad sa lupa si Jiang Wang habang hinahaplos ang sugat sa paa at nagulat sa Grandmaster, na tinawag niyang Dean. Sinabi niya na ang demonyong umaatake ay kumokontrol ng mga patay at nakapatay na ng isang disipulo sa labas ng courtyard. Itinuro ng Dean ang kanyang daliri at naglabas ng maliliit na kumikinang na dahon na lumutang sa hangin. Sinabi ng Dean na alam na niya ang sitwasyon, isang kumikinang na dahon ang pumasok sa sugat ni Jiang Wang at sinipsip ang lason. Nagpaginhawa si Jiang Wang nang tuluyang matanggal ang lason ng patay sa kanyang paa. Tumingala ang Dean sa madilim na langit kung saan may maliit na figure na nagtatangkang lumayas mula sa bubong. Nagtanong siya kung bakit gumagamit ng masasamang paraan ang kalaban at nagtatangkang tumakas pagkatapos pumatay ng kanilang tao. Nagngit-ngit siya sa isip na hindi siya siniseryoso ng kalaban. Sa malakas na ungol, hinampas ng Dean ang kanyang mga kamay sa lupa, at biglang sumibol ang malalaking tinik na baging mula sa lupa. Mabilis itong lumaki at bumuo ng malaking kulong na tinik sa mga gusali, na ikulong ang halimaw na nagtatangkang tumakas. Tumingala ang halimaw sa pangamba, napagtanto niyang nagising na si Dong A mismo at nagkamali siya ng kalkulasyon. Nag-isip siya kung ano ang susunod niyang gagawin, ang walang ulong katawan at putol na ulo ay naghiwalay, at nagkasundong maghiwalay na tumakas. Ang putol na ulo ay nagmadaling gumapang sa bubong. Iniisip na mas mabuting tumakas na lang dahil wala siyang tsansa kung si Dong A mismo ang kumilos, isang malaking tinik na bagay na nababalot ng baging ang bumagsak at dinurog ang walang ulong katawan. Nagpatuloy ang putol na ulo sa paggapang sa ibang bubong para tumakas, iniisip nitong sapat na ang impormasyong nakuha nito, isa lang itong ordinaryong maliit na Taoist priest na bukas ang meridian, at nagpa siya itong bumalik at magulat sa mga saints. Ngunit isang malaking kamao na gawa sa baging ang sumampal sa putol na ulo, at nahuli ito sa kanyang kapit. Ang bubong ng gusali ay nagpakita ng isang higanteng halimaw na may mga brasong parang baging at mga matang parang kumikinang na pulang ilaw. Ang nahuling ulo ay dumura ng maitim na likido, na pagtanto na kahit sa distansyang ito, nasa kontrol pa rin ni Dong A. Muling nagtangkang tumakas, ngunit agad itong nilulo ng isang bulaklak na baging na biglang sumibol mula sa lupa. Tumayo si Dong A sa gitna ng mga kumikibot na baging at hinarap ang halimaw. Sinermonan niya ang hamak na tauhan na ng ahas gumawa ng kalokohan sa kanyang teritoryo. Lumapit siya sa malaking bulaklak na hawak ang ulo ng halimaw at tinanong kung sino ang nag-utos sa kanya. Ngunit, tumawa lang ang halimaw at tumangging magbigay ng impormasyon, at sinabing isasama niya si Dong A sa Netherworld. Sa isang kilos ng daliri, pinasara ni Dong A ang bulaklak, at tuluyang kinain ang ulo ng halimaw. Sa sandaling yun, tumingin ng may paghamak ang Dean sa nilalang na nakakulong sa loob ng may berdang bilog na tinik na bulaklak, at ipinahayag na isang cultivation prodigy ng kanyang bansa ay muntik nang mapahamak sa Dao Academy, na nagdulot ng malalim na ugong na kumalat. Ipinahayag niya na ang kanilang academy ay hihingi ng paliwanag sa City Lord's Mansion, at sinabihan si Li Jiangqiu na siya na ang bahala sa natitira. Yumuko si Li Jiangqiu at tinanggap ang utos, nakatingin si Jiang Wang sa papalayong figure ng Dean, at napagtanto na yun ang lakas ng isang 5th grade powerhouse. Iniisip niya kung kaya niyang marating ang antas na yun balang araw. Ngunit, biglang sinampal ng pabiro ni Zhao Ruqing si Jiang Wang sa balikat, at tinawag siyang third brother, at tinanong kung bakit siya bumalik at kung ano ang ginawa niya para matakot siya. Mukhang lubhang nalulungkot si Zhao Ruqing at ipinaliwanag na nakaupo siya sa Three Fragrance Tower buong araw ngunit hindi nakita si Miss Miyuyu. Nagreklamo siya na gwapo at mayaman siya ngunit wala pa rin siyang napapala, at sumandal kay Jiang Wang habang umiiyak. Tinanong ni Jiang Wang kung nakita na niya ang panganay at pangalawang kapatid. Sumagot si Zhao Ruqing na hindi niya sila nakita, ngunit maaaring hulaan kung nasaan sila. Habang naglalakad sina Jiang Wang at Zhao Ruqing sa tabi ng ilog, ibinalita ni Zhao Ruqing na tumanggi ang Fang family na kunin ang bangkay, at nagpa siya ang panganay na kapatid na huwag iwanan ang bangkay ni Fang Pingju sa isang mass grave. Kaya maaari lamang siyang nasa Green Willow Riverbank. Tiningnan ni Jiang Wang at Zhao Ruqing ang direksyon at kinumpirma na nandoon nga siya. Si Ling He, ang panganay na kapatid, ay nakatayo sa harap ng puntod na may maliit na apoy sa tabi nito. Mukhang malungkot, habang ang kanilang ikalawang kapatid ay lumalaklak ng alak sa tabi ng ilog. Lumingon ang dalawa nilang kapatid, at tinawag ng panganay nila na kapatid ang pangalan nina Jian Wang at Ruqing.
Lumapit si Zhao Rukeng at sinabi na ang tanging palaging nagbabago sa mundong ito ay ang pagbabago mismo. Naalala niya kung paano sila dati ay nagsasanay ng sword fighting sa lugar na yun at hindi nila inakala na magiging ganito ang kalalabasan. Pagkatapos, habang nasa harap ng puntod ni Fang Pingju, ang panganay na kapatid ay mariing nagwika kay Jiang Wang at tinanong kung sisisihin niya siya, dahil hindi niya iniwan si Fang Pingju sa gubat, dahil minsan ay tinulungan siya nito. Sumagot si Jiang Wang na syempre hindi niya ito sisisihin. Habang patuloy ang pagtupok ng apoy sa mga papel, mariing ipinahayag ni Jiang Wang na hindi na sila mga bata at ang kanilang nakaraang damdamin ay hindi makakaapekto sa kanyang desisyon na putulin ang relasyon kay Fang Pingju. Mariin itong kinilala ni Ling He bilang katotohanan. Habang tumatawid sa ilalim si Zhao Rukeng sa isang tulay na bato patungo kay Du Yehu, maraming barya ang lumutang sa paligid nila. Nagpatuloy si Ling He at sinabi nito, na tulad ng sinabi ni Zhao Rukeng, maraming pagbabago ang darating sa hinaharap, at ang pagbabago ay laging may kasamang takot. Samantala, umiling ng bahagya si Zhao Rukeng at pabirong sinabi niya kay Du Yehu na ipakita sa kanya ang isang bagay, at tumawa siya na tinawag si Du Yehu na, isang iyaking bata ito. Sa narinig, agad na lumingon at sumigaw sa inis si Du Yehu pabalik at nagbanta na sisipain si Zhao Rukeng hanggang mamatay. Nadulas si Zhao Rukeng sa mababaw na tubig at nagmakaawa kay Ling He at Jiang Wang na iligtas siya. Humakbang si Ling He sa ibabaw ng malamig na tubig, tila ba hinahaplos ng kanyang mga paa ang refleksyon ng buwan, sa kanyang tinig na malalim at kalmado. Sinabi niya, may mga pagkakataong kailangang baguhin ng tao ang sarili, upang umusad, bahagyang lumingon siya kay Jiang Wang at ngumiti, pero hanggat tapat tayo sa tibok ng puso natin, kayang-kaya nating harapin kahit anong hinaharap. Naglakbay ang isip ni Jiang Wang, puno ng kislap ng alaala, bumalik siya sa panahon kung kailan silang limay nagtatawanan at nagkakasayahan sa mismong lugar na yun. Ngayon, ang dating masiglang Academy Gates ay mga guho na lamang, nakatayo sa ilalim ng bilog na buwan, tahimik na saksi sa isang naiwang kabataan. Samantala, sa loob ng sirang dormitory building, nakaupo ang isang babae sa isang gumuguho na platform. Sa di kalayuan, lumitaw ang isang nilalang na nababalot sa itim, isang misteryosong figura na may mukha ng bungo at balabal na parang usok ng gabi. Hawak niya ang isang puting tela, sinulsi ng pulang bulaklak na tila dugo sa kandanggan ng kamatayan. Ang tinig niya ay malamig habang nakikipag-usap sa isang babae na tahimik na nagmamasid sa paligid. Ito ang lugar, nakakasulasok, ang alikabok ay parang lason sa hangin, anas ng Whitebone Envoy, isang sugo mula sa kilabot na grupo ng Whitebone daw, habang inuubo sa tela niyang dala. Ngunit ang babae ay ngumisi habang hinahawakan ang kanyang pisngi, at mariing tumugon. 10 ulit na itong sinuri ng mga tauhan mula sa bansa, walang mas malinis pa sa lugar na to sa paligid, at dito namatay ang tanyag na Zhu Guangli, ang kanyang presensya, ang bigat ng kanyang aura, naririto pa rin, bumabalot sa hangin, siya ang Whitebone Saintess, matalim ang kanyang tingin, parang nakalubog sa libu-libong lihim, sa katahimikan ng gabi. Nagsimula ng gumapang ang kilabot sa paligid, tila ba muling bumangon ang anino ng nakaraan.